I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello sa mga beswa. Shout out sa inyo mga bes. But anyway guys, meron tayong upload videos, updates, and news update, no? Ito magandang balita ito. Alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr. Marami po siyang nakikita na dapat niyang tugunin. Malait man o malaki, ang Pangulo nakafocus lang sa kanyang trabaho. Bakit? Ito kasi balik eskwela na no? So, ito guys basahin po natin para kumpleto detalyado. Today is June 14, 2025. Sabi dito mga beswa sabi dito guys, maagang handog ng PBBM admin DepEd nagatid ng smart TVs, laptop sa mga paaralan bago ang pasukan sa year 2025-2026. Wow! Diba guys? Ganyan siyempre, kudos talaga sa Marcos admin, sa Pangulo, of course guys, sa DepEd Secretary. Ganyan Sabi dito guys, tuloy. Ayan, nakita nyo yan, mga litrato. Ayan. Diba? Mga public school, saan kayo makikitang ganyong klaseng Pangulo na talaga namang binibigyan ng solusyon o yung pangangailangan ng mga bawat sektor o bawat ahensya ng Pilipinas, ng bansa, ika nga, especially ang DepEd. You see, mga bes, ayan kitang-kita, di ba? Luzon, Visayas at Mindanao po yan, Sabi dito mga kababayan, lungsod ng Pasig, 13 Hunyo kahapon, 2025, sa mga paaralan sa buong bansa. Luzon, Visayas at Mindanao nga, no? Abala na ang mga punong guro at guro sa saksak ng mga bagong smart TV, pagpa-power on ng mga laptop at pagkabubuklat ng mga bagong aklat ilang araw bago formal na magsimula ang school year. Ayan, 2025-2026 sa Hunyo 16, Monday po yan. Nakikita nyo guys yung pumunta po sa Bulacan ng Pangulo, in-inspection niya ang problema dyan, no? Ngayon at may tubig na, nabigyan ng solusyon, sabi ng LOA. Diba? Nakita nyo yung mga tablet doon, mga laptop, ayun. Ang maagang pagdating ng mga kagamitang ito ay direktang tugon na panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang edukasyon handa sa hinaharap. Ganyan dapat ang DepEd. Diba? Sumasanggunit ka kaagad sa Pangulo. Hindi tulad ng ibang DepEd Secretary. Paglulustay lang ang alam. Nakatambak ang laptop sa sa warehouse. Hindi man lang dinistribute, panahon pa ng niya, yung kanyang ama. Hindi kayo naloka kung di pa dumating si Secretary Angara, hindi pa na-distribute, di kayo naloka dyan sa ginagawa niya. Tapos may ambisyosa pa, gustong maging Pangulo. Ay sus, kung yung DepEd nga, hindi niya kayang pamunuan palpak yung buong bansa pa kaya. Hindi siya talaga qualified. Sorry to say. Pero yun ang totoo. Ang sabi po dito guys sa ilalim ng pamumuno ni Kalihim Sani Angara, which is pinabilis ng Department of Education, which is ang DepEd, ang pagpapatupad ng early procurement activities, kaya't libu-libong paaralan ang nakatanggap ng mga kinakailangang kagamitan ilang buwan bago ang takdang schedule. Bahagi ito ng mas malawak na hangaring imodernisa ang pampublikong edukasyon na pinupuri ng mga schools heads at mga guro. Ganyan kabilis dapat ang secretary. Di ba? Hindi yung puro ka tree planting ang alam mo. Kung saan ka pupunta para mag-tree planting lang, di kayo naloka. Ganun talaga guys, no? Pag hindi sapat ang kaalaman mo sa pamumuno, walang mangyayari. Palpak talaga. Pero sa Secretary Angara, mana sa aman niya dating secretary din niya ng isang SED ba yun guys? So, DepEd. Correct me if I'm wrong. Tuloy.
Para sa mga punong guro tulad ni Jocelyn Reyes ng Paggalang Elementary School sa Bataan, higit pa ito sa karaniwang pagbabago sa sistema. Ang kanilang paralan ay tumanggap ng 5 unit na smart TV. Di kayo naloka. Shout out sa mga public teachers all over the Philippines, siyempre guys sa mga private school. Ayan, it would be a great help sa ating mga mag-aaral, especially when it comes to reading. Napakalaking tulong po niyan talaga para mapabasa namin ang mga bata namin. Oh, 'di ba? Yung iba nga guys, kahit sabihin mo grade 6, grade 7, hindi pa nga gaano marunong magbasa, di kayo naloka. Ano nangyari sa mga DepEd nakaraan? Anong pinagagawa nila? Kaya guys, yung mga competition sa international, kulilat kaya ang Pilipinas. Hindi, totoo yun. Dati-rati, lumalaban ang Pilipinas. Nagiging top ang Pilipinas before. Pero, itong mga nakaraan, wala na. Nga ng ating mga estudyante. Ang program ito ay bahagi ng year, 2025 IPA and DepEd, kung saan 79% ng taunang pundo para sa computerization program na proseso na. Sa ngayon, 33,539 laptop ay ang dami para sa mga guro at 5,360 laptop para sa non-teaching personnel ang na-procure at patuloy ang paghahatid mula sa mga nanalong supplier. Wow, galing naman. Siguro naman ang laptop na yan, matibay po yan. Hindi tulad ng mga nakaraan, bumili sila ng laptop. Di ba nagkaroon ng issue yan sa panahon ng Secretary Briones ba yun? Bumili sila ng billion yata na laptop or billion. Correct me if I'm wrong guys. Yung mga laptop may defecto, di kayo naloka. Bukod di ba nagkaroon ng hearing yan? Dahil dyan sa issue na yan. Bukod dito, kaya nga sabi ko guys, parang talamak yata ang corrupt noong karaan. Bukod dito, halos 26,000 smart TV packages na may kasamang extra na hard drive ang naiproseso na mahigit 2,300 unit ang nakatagdang ipadala sa Region 12. O di wow. Habang nagpatuloy ang procurement sa Region 9 ba yan guys? Yes, Region 9 at CAR. Sa NCR naman, 1,340 laptop ang nakatakdang ipamahagi sa 268 na paaralan mula Hunyo 16 hanggang 26. Wow, galing naman ito. Binigyan din ni Secretary Ngara na ang tunay na sukatan ng pag-uunlad ay hindi na lamang nakikita sa mga bilang ng na-procure kundi sa aktual na pagdating ng mga kagamitan sa mga silid-aralan, sa kamay ng mga guro at sa abot ng mga mag-aaral. O, di ba? Ganun dapat ang isang sekretary, magaling mamuno. O, hindi yung pabunjing-bunjing lang. Parang biik naglalakad. Hindi lang ito basta pag-deliver ng gamit, ito'y paghahatid ng oportunidad. Sabi ni Secretary Ngara, kapag dumating na talaga sa mga paaralan ng mga kagamitan, doon natin naramdaman ang tunay na pagbabago. Yes, mas nagiging buhay ang pagkatuto, mas naabot ng mga bata at mas nakakagana para sa mga guro. Totoo yun. Sana ma-improve lahat mga estudyante. Magaling na sila mag-English. Sabagay guys, magaling naman mag-English tayo. Bukod sa mga kagamitang pang-teknolohiya, pinapabilis din ng DepEd ang pamamahagi ng mga CLAT. Ayan, na naayon sa revised K to 10 curriculum, 99% nang na-procure ang mga titulo para sa grade 1, 4 at 7 habang malapit na sa kalahati ang progreso para sa grade 2, 5 and 8. Ang mga aklat para sa grade 6, 9, and 10 ay susunod sa kalaunan ngayong taon na may planong distribution sa 2026. Galing naman. Ganyan dapat. Patuloy naman, nakadepende ang mga paaralan sa malawak na hanay ng alternatibong learning resources gaya ng lesson exemplar, activities sheets, EDM modules at decodable books sa mga library. Ayan mga kababayan, napanood nyo ba?
na ano niya, library hubs, ayan. Mga library hubs, magagamit rin ang mga digital content sa DepEd, Learning Management System, Learning Resources Portal, at Likha. Ayan, mga beswa. Likha app. Ayon sa mga guro, ang maagang pag-deploy ng mga kagamitan ay may positibong epekto na sa kanilang mga klase para sa marami. Ito ay nagsisilbing pagbabago mula sa pagiging reactive tungo sa mas planado at espesyenteng pamamahala sa silid-aralan. Isang mahalagang bahagi ng dekalidad na edukasyon. Sa ngayon, talagang nakikita namin ang pagbabago sa DepEd. Mga bes, talaga malaking pagbabago sa DepEd. At talagang nagpasalamat kami, lalo na sa ating sekretary kay Sec Angara. Paano yung nilagay? Pulpul, walang alam. Unti-unti na ibangon natin ang naihatid natin yung tinatawag nating quality education para sa ating mga mag-aral. Pahayag ni Principal Rafi Abilong ng Santa Isabel Elementary School. Siyempre, magaling mamuno si Secretary Angara, sa totoo lang guys ha. Habang palapit ang pagbubukas ng bagong taong panunuruan, ramdam ang epekto ng maagang pamamahagi ng mga kagamitan, lalo na sa lumalakas na kumpiyansa ng mga pinuno at guro ng paaralan. Wow! Hindi kayo naloka. Ano guys ang masasabi nyo? Sa bilis ng aksyon, may pagbabago sa DepEd. Sayang talaga sa 3 taong nawala. Sana noon pa inalal nyo na si Secretary Angara, Mr. President. Nagkamalay kayo talaga. Tanging bukod lang yung secretary na yan yung nakaraan na pulpul, walang alam talaga. Ito si Secretary Angara, sana noon pa. Ang ganda sana ng ngayon guys, no? Ang development sa education sector, no? So yun mga besa, busy ang mga guro sa paglalagay ng mga kable, yung mga saksakan ng mga TV. Why, nako, social. Tapos may malaki silang board na parang TV, di ba guys? Wow, ang galing talaga. Yan, ganun dapat. Alam nyo, ito, lagi kong uulitin to. Pag ang isang pangulo matino, very organized, trabaho lang ang ginagawa, sinusolusyonan ang mga problema. Ito po ang resulta, bilis ng aksyon, di ba? So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus. God bless Philippines.